matindi. Ha? Merong special announcement si VP Sara Duterte. At eto, alam mo, this is the best thing that happened on this situation. Okay? Panoorin natin to, ha. Ang ganda ko kasi ng sinabi niya dito eh. You're in one of the moments you're thinking of something to share. Ikaw muna. Or ako muna? Okay, ako muna. Sige. I'm happy. Wala ako sila. Baka I think I don't have the word right now. I only have happy, but it's the incorrect word to describe it. But blessed. I'm blessed because I gained a sister with what happened to me after the attacks, the confidential funds attacks, the impeachment, and we have a relationship now. I have a relationship with Kippy, and I'm happy now. Sabi ko nga sa kanya, I'm happy that I have a sister kasi meron akong pagagalitan. So, growing up, wala akong ganun. Basta meron ako niyan ngayon. Pinagagalitan na kapatid. And then, I'm happy as well. And this really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. And we have the relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood. Alam mo, ito ang isa sa pinakamagandang nabigkas ni VP Sara Duterte. Isang sabi ko nung hindi ko ito palalagpasin. Ang ganda ng sinabi niya dito. Dahil sa mga nangyayari, kahit anong kasamaan nangyari, confidential funds na binabato sa kanya, yung pagdala ni Pangulong Duterte sa dahig, it worked for good. Ibig sabihin, Romans 8:28, in all things God works for good for those who love Him and called according to His purpose. Ang ganda po nun. Ano ibig sabihin? Alam mo, sa buhay na ito, minsan yung mga pangit na sitwasyon, ginagamit ng Panginoon yan para sa ikabubuti mo. Akala kasi natin, sometimes kasi tayo mga human beings, we boast, apakayabang natin. Totoo to sa lahat ito, hindi lang ako kay VP Sara, sa lahat ng tao. We think we can control everything. We think we know everything. Kaya minsan pinapadaan tayo at hinahayaan at pinapahintulutan ng Panginoon na dumaan tayo sa pagsubok. Halimbawa na nga lang din po yung kay Job. Kilala nyo si Job? Si Job po yung nasa Bible na kung saan may instance po na nagpaalam ho si Satanas sa Diyos. Dahil sinasabi niya, ito, pinagpaalam mo lang ito dahil sa dahil sa kaya yan faithful sa'yo kasi pinagpala mo lang. Hinayaan ng Panginoon na mawala yung kanyang mga possession, nagkaroon ng sakit yung pamilya niya, namatayan siya, tapos hanggang lahat nawala sa kanya. Pero after nun, it was just a trial kay Job. And na-realize ni Job na wala siya. Talagang nasa Panginoon lang lahat. At lahat yung mga nawala, bumalik 2 times sa kanya. Ganon din po nangyari dito kay VP Sara Duterte na kung saan, alam naman po kasi natin ito, this is a hidden, sabi na natin, secret ito, pero alam ng publiko, hindi pinag-uusapan. Ano ho yun? Na meron talagang at si Pangulong Duterte hindi magkasundo in many reasons, pero one of it is personal because of their family. Dahil nga naman hiniwalayan ni Pangulong Duterte yung nanay nito ni VP Sara Duterte, kaya nagkaroon talaga ng kiskisan among them. Alam nyo, i-deny man nila yan, alam naman ng taong bayan yan.
Kaya nga noong nangyari yan, ng pinakamatindi noong 2022 na kung saan dapat tatakbo na, basta, maano yan Kaya umatras si Senator Bongo kasi ayaw niya ngang maipit doon sa gitna. Na kung saan si VP Sara Duterte ay kumampi kay Marcos. Dahil nga, basta sa mga dahilan na hindi talaga sila magkasundo. At totoo yan, marami na nagsabi niya na taga Davao na hindi ho talaga sila magkasundong mag-ama. Ang ganda ngayon, because sa mga nangyayaring ito, naging close yung buong pamilya nila. Yan po ang nangyari. Inelaborate po ni VP Sara Duterte. Naging close siya kay Kitty. Alam naman po natin si Kitty, iba ang nanay. Hindi yung nanay ni VP Sara Duterte. Tapos sila magkakapatid, naging close sa mag-isa sa bawat isa. Di ba? Pati ang higit sa lahat, ito na mismo, nanggaling na sa bibig ni VP Sara Duterte. Nagkaroon na siya ng father and daughter relationship. Mantakin mo, for longest time, hindi nangyari yan. Kaya nga, nagpasalamat pa siya kay Marcos, di ba? Nagpasalamat siya kay Marcos dahil sa kalagitnaan ng ginawang katarantaduhan ni Marcos sa pamilya niya, naging mabuti ito para sa pamilya niya ni VP Sara Duterte. Nagkaroon sila ng reconciliation ng kanyang tatay, nakapag-usap sila. Kasi nga sinasabi niya dito, no choice sila kung hindi mag-usap about personal things. Kasi nga, hindi ho sila nakakapag-usap dahil bawal po pag-usapan yung case. So tuwing dumadalaw daw po si VP Sara Duterte, ang pinag-uusapan lang nila yung relationship nila. Dito nga sa unang bahagi, tinanong si Kitty ko anong pinag-usapan, tinanong si VP Sara Duterte, ang isa sa pinag-usapan nila ay yung boyfriend ni Kitty. Kaya yung mga nangangarap dyan, wala na kayo. May boyfriend na po. Actually, na-meet ko yung boyfriend nito Ewan ko kung siya pa rin Nung one time nag-dinner kami kasama si Pangulong Duterte, na-meet po namin yung boyfriend niya. Talaga si Pangulong Duterte. Kung alam nyo lang yung mga pinagsasabi ni Pangulong Duterte doon, alam mo talagang kung ikaw yung lalaki, uurong ka Anyway, ayan nga po ang nangyari. Ito, ina-announce na po ni VP Sara Duterte na maganda na i-relationship nila ng kanyang ama. Inside that Alam mo, kaya sabi niya, the evil meant it for bad, but God meant it for good. Sino yung evil? Romualdez and Marcos. They meant bad for the Duterte, but God meant it for good for Dutertes. Bakit? Ngayon, magkaano na sila. Ganun na sila na mag-ama. Isipin mo sinusubukan mo sirain ang mga Duterte. Lahat ng lakas mo sinisira mo ang mga Duterte. At ang galing ng Panginoon, inayos yung relationship nila mag-ama. Mantakin mo yun, palakpakan natin, praise the Lord yun. Sorry po kung nagbumura ako, pero at this time, mapapahaleluya ako kasi ang galing po. Alam mo bakit ko, I can relate to this. Hindi naman siya nag-aano tayo, pero let me tell you a little story. A little story lang. Let me in our family, kasi ako tatay, nanay, tapos kaming magkapatid ni Utol, di ba, si Coach Oli. We were raised not as we love each other, okay? No question about it. Pero hindi kami yung intimate. Hindi kami yung nag-I love youhan sa isa't isa. Wala sa karakas namin yung kasi nga puro kami all boy kami ni Utol di ba? At kami ni Utol, nag-aaway din kami niyan. Ako dati, tanda ko yun, naghabol lang kami sa manggahan yan. Itak sa kanya, tapos 2x2 sa akin. Ganun na nga, awayan namin ni Coach Oli noon, malupit. Pero pag may kaaway kami, may kaaway pala ako, tinutulungan niya ako. Nung high school ito pero pag kami naman ng kaaway, nagpapatayan kami. Hindi alam ng tatay ko yun. Ganon kami noon. Alam mo yun? At kami namang, dahil nga syempre, ang tatay ko galing sa probinsya, ang tatay ko, Ilocano siya.
nagsipag dito, nagtrabaho, talagang kumayod para maging abogado, napasok sa UP, talagang workaholic ang tatay ko, laging wala sa bahay. And eventually, alam natin na sa bata, hindi maganda yon. Lalaki kayong hindi close. 'Di ba? Ganon nangyari. Kaya ako naging rebelde ako noon dahil nga naman walang time din ng tatay ko sa akin at saka sa pamilya na karoon ng rebeldehan. Hindi ko siya biniblame. As a matter of fact, nung tumanda ko, doon ko na lang na-realize, kaya pala siya walang lagi sa bahay kasi nga kailangan niya magtrabaho. He has to work for us to have a better life. He has to work. And I understand. And I realized it when I was in college. Na-realize ko yun. Actually, high school pala. Na-realize ko yun. Kaya hindi ako noon, tumino na ako kasi nga, pinatawad ko na siya. Hindi naman sa pinatawad, wala naman siya kasalanan. Pero, parang sinasabi ko sa sarili ko, I understand now why. Okay? So, anong konteksto niyan? Hindi kami close. Okay? Pero thank God for Trillanes, for Saldico, for Torre, sino pa ba? Si Sam Bersosa. Kumpleto na ba? Oo, kumpleto na. At syempre, walang iba kung hindi ang Tricom. I really thank them. Because of my cases, and since my dad is a lawyer, siya nang naging personal lawyer ko. Dahil doon, mas lalo kami nag-usap, mas lalo kami naging close. Ganyan, same scenario. Kasi hindi naman kami close yung nag-I love you-han na alam mo yung mag-ama na nag-ahanga. Pero dahil dito, lalo kami tuloy naging close. Kaya salamat talaga sa mga nagsampa ng kaso. Pero okay na ha, huwag nyo nang dagdagan. Gago kayo. Hindi, totoo po. Isa yan sa mga na-realize ko, bago ko pa napanood to, isa yan sa mga na-realize ko. Sabi, hindi mo na-realize, na-appreciate mo. Kasi you won't appreciate life pag hindi ka dumaan sa pagsubok. You won't appreciate, halimbawa na lang you won't appreciate your bulok na sasakyan kung, alam mo yon, kung hindi ka nahihirapan. Pero pag nakita mo nang nahihirapan ka na mag-compute, doon mo na lang marirealize na salamat kahit bulok yung sasakyan ko. Nagigets nyo? Minsan kasi na-take for granted natin. Akala natin, bakit ganito yung asawa ko? Maputak. Kasi now, the whole world knows PRRD hindi guilty. Kasi kung, imaginein mo ito lang, simpleng-simple lang mga kababayan. Simpleng-simple, logic says, crime against humanity ang ipinapataw kay Pangulong Duterte. Crime against humanity. Pero what the fuck? Bakit buong mundo nagdidiwang ng birthday niya if siya ay isang kriminal? You understand? Kita niyo yung logic na ginawa ng mga OFW natin? Kaya sabi ko sa inyo, dapat kayong palakpakan kayong mga OFW. Katulad nga nito, yung rally sa Taiwan. Di ba? Ang sarap siguro pumunta dyan sa Taiwan, no? Bago lang ito Hindi ko na ipi-play na tuloy-tuloy. Hindi, play lang natin ng tuloy-tuloy habang tayo nagsasalita. Hindi kasi alam nyo mga kababayan, ang laki ng impact na ginagawa ng mga kababayan nating OFW. Walang biro ho. Baka akala ninyo nagpapakapagod lang kayo. Hindi po, malaking pong impact ang ginagawa ninyong mga OFW sa buong mundo. Bakit to kanyo? Kasi yan yung binibintang Yan yung inaakusa kay Pangulong Duterte. Crime against humanity. Mantakin mo, hindi ho kriminal lang o hindi lang pumatay sa isang tao. Talagang against humanity. Systematic ang pagpatay. Kung crime against humanity, bakit nagdidiwang ang mga Pilipino sa birthday niya? Di ba kung ikaw ay kriminal? Simpleng logic yan Kung ikaw kriminal, kung ikaw talagang isinusuka ng mga Pilipino dahil mamamatay tao ka, magdidiwang ba ng ganyan? Nagigets nyo? Magdidiwang ba mga Pilipino ng ganyan kung mamamatay tao ka ng
ng mga inosenteng tao? Magdidiwang ba? Hindi. Nagigets ninyo? Hindi magdidiwang ang tao kung kriminal siya. Kung siya ay may ginawang crimes against humanity. Hindi magdidiwang. At sigurado ko, nakikita yan ng buong mundo. Akala ko ba itong tao na ito mamamatay tao? Akala ko ba itong tao na ito? Hindi. Kaya nga pansinin niyo ang dami ng foreigner na nagsasalita na parang, how come this person is being accused o how come this person is jailed sa ICC at sinasabing he committed crimes against humanity and yet the Filipinos love him? Mapapatanong sila, mapapa-question sila ngayon. Bakit? Alam mo, simpleng answer lang eh. To the foreigners out there, it's a simple answer. It's all about politics. This has nothing to do with crime against humanity. This is all about politics. Because the Duterte is a threat to their next candidate, which is Romualdez, the Speaker of the House. Could you just imagine the percentage of BP Sara Duterte is so high that even all the money of our government has been distributed to people, Romualdez is still down there. Still on the bottom of the survey. So, the only solution for them to win is to remove BP Sara Duterte and his father. Yun lang po kasimple yun. To the foreigners out there. That's simple politics. If he is a criminal, you wouldn't see an worldwide celebration of his birthday. Logic. Filipinos love him so much. As a matter of fact, because of that, the survey says, this is backed up with science, Marcos went down and VP Sara Duterte went up. Diba? Simple ho yun. That is a simple logic, people of the earth. Diba po? So hopefully, sana makapunta tayo dyan sa Taiwan at mabati yung ating mga kababayan. Anyway, maraming salamat po. Sana po ay nagustuhan nyo po itong video natin.